Magandang araw po sa bawat isa. At ngayon ay araw ng linggo at we are excited. I'm sure that all of you who are watching right now are excited sa gagawin ng Panginoon. At alam ko po na itong araw na to ay tinalaga ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. At before I share the Word of God, mga kapatid, tayo po ay manalangin muna sa araw pong ito. Panginoong Ama, salamat sa binigay niyong araw na ito. Dalangin po namin ang iyong pagkilos, pagsama, at ang iyong mga salita, Panginoon, ay sangkapan mo ng iyong kapangyarihan upang ito ay talagang makakilos sa aming mga puso at kaluluwa. At thank you, Ama, dahil alam namin kasama ka namin sa araw na ito. Thank you, Father, for lavishing us with your love, and we will love others the same. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. So welcome. If this is your first time to encounter or to attend our live streaming, I am Pastor Franklin. Ako po ang pastor dito sa CLGF Church and kami po ay masaya na kasama namin kayo ngayong umaga. So kung first time niyo po na naka-attend sa araw pong ito, kindly comment po dyan sa ating comment section na first time ko pong naka-attend. At kung kayo ay na-invite, pakilagay din po sa comment na ako po ay na-invite. So welcome po, CLGF Church. We don't promote religion, but we promote the kingdom of our Father in heaven. Yun po kasi ang dala ni Jesus when He came here on earth. Dala niya ang kaharian ng Panginoon. So welcome po ngayong umagang ito. I entitled my message for each and every one sa araw pong ito, Spiritual Pandemic. Yan po ang title ng ating pag-uusapan. Unang-una mga kapatid, ayan na naman, mag-i-ECQ na naman. We are expecting to have our physical gathering. I'm so excited na po to have our physical gathering because sabi nga po namin by August, we will have our physical gathering and all of a sudden, may lumabas na naman na bagong variant, Delta variant. Kaya grabe po ang pandemic sa mga katabi nating bansa sa Asia. Tinamaan na po ang mga ibang bansa ng grabing variant na ito. At ito po ay talagang matinding pandemic. Nakaka-alarma naman po talaga ang mga nangyayari, lalo na itong variant daw na ito ay pati mga bata ay talagang maapektuhan. Unlike dun sa unang virus. Pero syempre, patuloy tayo na nananampalataya ng proteksyon ng Panginoong Ama upang tayo po lahat ay talagang maingatan sa sakit na ito at tayo mamaya mananalangin patungkol po sa proteksyon ng Panginoon. Ang physical pandemic, grabe po talaga ngayon sa buong mundo. Apektado ang buong bansa. Pero mas naaalarma po ako bilang pastor doon sa spiritual pandemic. Doon kasi ako naniniwala na marami nang nangyayari ngayon na mas malala kaysa sa pandemic, kundi yung spiritual pandemic. Maraming namamatay ngayon spiritually. Nanghihina spiritually. Yan ang mas nakakaalarma. Kasi po, alam nyo, ang mundo, masyado tayong nakafocus sa physical eh. That's why we are so affected pag mayroong mga lindol, pag mayroong mga tsunami, pag mayroong mga pandemic. People are so afraid because ang major focus ng karamihan ay more on physical. But if we will focus on our spiritual life, if we will allow God to really help us at tayo mismo magkakaroon ng desire na talagang lumago tayo spiritually, alam niyo po, ano man darating sa ating mga buhay, hindi po ito masyado makaka-apekto sa atin dahil tayo ay spiritually fit. Sa panahon ng pandemic na ito, kailangan physically fit ka. Di ba? Hindi pa pwedeng mas mabilis tamaan niya, may mga bisyo, mas mabilis tamaan ngayon sa COVID, yung may mga sakit. Sa spiritual life, ganun din. Ang mabilis tamaan dyan, yung talagang may mga tama spiritually. Pag ikaw ay may tama spiritually, manghihina ka talaga. That's why we need to be physically fit. There's nothing wrong with that, but we need to be spiritually fit. So nakuha ko itong mga pointers natin doon sa tinatawag natin pandemic din. Alam niyo po, unang usong-uso ngayon, ako lagi ako may dalang alcohol, pang-sanitize, panlinis po ng mga marami, mga germs, mga mikrobyo na hindi natin nakikita. Pero may mas mahalaga dyan. Yan yung point number 1. Spiritual sanitation. Naku po, mga kapatid, maniwala pa kayo, mas matindi pa yan sa physical sanitation.
Yan, hindi natin napapansin na marami ngayon sa buhay natin ng mga spiritual viruses, spiritual bacteria, na kung saan patuloy tayong kinakain ito. Okay? Spiritual sanitation. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Magsimula tayo sa iba-ibang verses po ang ating dadaanan ngayon. Hindi ako nakafocus sa isang chapter lang na kung saan minsan para makuha natin yung storya, tayo po ay tatalon sa iba't ibang verse. Pero ito po ay may kaugnayan sa bawat pointers na ating pag-uusapan. Dito po, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 2:11, ito po yung verse na pinanggalingan ng, I know you're familiar with that verse now, you are a chosen generation, kausap mga Israel, a royal priesthood, a holy nation, who has called you out of darkness into His marvelous light. But of course, available na rin po naman talaga sa atin ang kingdom, hindi lang ito sa Israel, even yung salvation, available na yan pati sa atin mga Gentiles. Hindi lang po ito exclusive. But tayo ngayon ay kinuha na rin mula sa dilim. Alam naman po natin yan. So ito yung mga kinuha sa dilim. No? At sabi ni Peter sa kanyang mga sinulatan, sabi niya, my divinely loved friends, since you are resident, aliens, and foreigners in this world, I appeal to you to divorce yourselves from the evil desires that wage war within you. So ito pong sinasabi ni Peter po dito, no, mga kapatid. Una-una tayo daw yung mga alien. Parang di natin matanggap yan. Pag di mo naintindihan yung kingdom, medyo ma-offend ka. Hindi ako alien, legal ako dito. No, spiritually, we are aliens and foreigners. But physically, of course, we are not aliens because we are Filipino citizens. But the Bible is telling us that we are aliens and foreigners because our spirit belongs from another world. Pinanganak tayo from above, from heaven. Kaya tayo ngayon ay mga foreigners po dito. At sinabi ng Bible, bilang mga foreigners and aliens, kumbaga hindi taga dito. Yun po ibig sabihin. Tayo ngayon ay nandito, physically, pero spiritual natin, hindi po taga dito. Okay, nag-ooperate lang tayo dito, pero galing tayo talaga, pinanganak tayo ang ating mga spirito sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. At sinabi doon, divorce yourself. Alam mo po yung divorce, matindi po yan. Yan talagang hihiwalay ka na, wala nang balikan ito. Ibig sabihin, tayo daw po mga kapatid, ay humiwalay doon sa ating mga evil desires. Naggera po yan, nararanasan natin. Alam niyo na po, lalo ngayong pandemic, mayroon tayong mga evil desires. Hindi tayo evil, no? But there's this evil desires because of our sinful nature. Sa totoo lang, grabe immorality ngayon, lalo na ngayong pandemic. Matindi ang atake sa mga teenager, sa mga bata. Naku, bantayan niyo po inyong mga anak, sa mga cellphone, umaatake po ngayon yan. Yan ang malupit na pandemic. Mas matindi pa po yan, mga kapatid. Yang mga virus na yan, mas malupit pa sa Delta yan dahil kinakain yan ang isip at puso ng mga tao ngayon. Nagrabe po yan, na pornography, immorality, mga nakakalungkot po, mga kakaibang mga pinapanood sa mga panahon na ito. Grabe po, sa TikTok pa lang minsan, akala natin sayaw-sayaw, pero epekto niyan, grabe po talaga. Andiyan po lahat sa mga social media, mga kapatid. We have a battle po sa mga area po na yan. That's why, kung tayo po ay nabibiktima niyan, himingi po tayo ng tulong at biyaya sa ating Panginoon at magkaroon tayong spiritual sanitation. Kasi tayo ay mga anak na po ng Diyos. Ibig sabihin, pag tayo anak na ng Diyos at pinanganak sa Espiritu ng Diyos, meron tayong gera, but yung desire na yun, dapat mas tabunan po yan na kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Sabi nga ng 1 John chapter 5, verse 18 to 21, sabi po dito, we know that no child of God keeps on sinning. The Son of God watches over him and the devil cannot get near him. We know that we belong to God, but the whole world is under the power of the devil. Kita niyo naman po yung kapangyarihan ni devil na kung saan siya yung nagpo-provoke, siya yung nagbibigay ng sa atin ng idea para yung mag-take advantage siya sa desire natin dahil alam niya yung ating sinful nature. Kaya he will do his best to tempt us talagang para pabaksakin tayo. We know God's Son has come. He has given us the understanding to know Him who is the true God. We are joined together with the true God through His Son. Yan po yung sinasabi natin lagi na tayo ay na-reconnect, na-life connect. Because of His Son, we are joined together with God. Jesus Christ, He is the true and the life that lasts forever.
My children, keep yourselves from false gods. So ito, mga binanggit po dito, lalo na yung kasalanan, na tayo daw po, yung mga anak na, kung tayo anak na ng Diyos, dapat hindi na natin desire, patuloy, gumawa ng mga kasalanan, ng mga spiritual na mga elemento na alam natin na hindi kinalulugod ng Panginoon. At ito pong idols dito, it refers anything, ito po yung lahat ng bagay na kung saan na nagiging hadlang po upang tayo ay maging malalim sa ating Panginoon. Ito po yung mga mas nauuna. Pag sinabi po kasi mga false gods, ito yung mga idols na hindi natin napapansin, hindi lang to rebulto, but these are the things na kung saan mas napapriority natin. Alam niyo po, napansin ko, during this pandemic, maraming tao, hindi naman po masama na talagang magbabless tayo and God wants for us to be blessed. Hindi rin po masama na mamasyal tayo, pumunta ng Amerika, sa ibang bansa, hindi rin po masama yan. Pero ito napansin ko, mas marami ng pandemic, imbis na mas tutok sila sa spiritual life nila, mas pinahahalagahan pa nila yung mga bagay na kung saan hindi naman yun ang kanilang priority. Yung trabaho, mas nauuna sa Diyos. Yung tao, mas nauuna sa Diyos. Yung career, mas nauuna sa Diyos. Anything na mas nauuna sa Diyos, alam naman po natin yan. Lagi po natin nasabi when it comes to false gods, these are the false gods. Hindi lang po ito tao. Ito po yung mga bagay. Kahit na anong bagay, pwedeng tao o pwedeng yung mga ginagawa natin na mas nauuna kaysa sa Diyos, mga kapatid. Unang-una, all of us, biktima tayo ng mga kasalanan. We are not accepted. Even the pastors are not exempted. Sa isip, salita, sa lahat po, talagang battle tayo sa kasalanan. That's why we need to have a spiritual sanitation. From time to time, we need to check ourselves. Sasabihin natin, Panginoon, kamusta na ba? Dapat alam mo kung ano ang situation mo. Hindi pwede maging ganun ka. Pag ikaw ay nasa Diyos na, dapat alam mo yan, nagpapalinis ka sa Panginoon. Kung yung kamay mo nga, mayat-maya, spray ka ng spray. Diba? Alam nyo po, sa sintindi ng pandemic, pati yung pera, ini-sprayan, pati lahat, ini-sprayan eh. Ang tindi po, minsan yan, di mo alam, parang parang garden na yung dating eh. Alam mo yun, yung puro wisik-wisik na tayo. Kasi gusto natin malinis, mas-sanitize. How much more dapat sa ating mga puso at ating mga spirito at kaluluwa, dapat nasa-sanitize din natin. Unang-una, huwag dapat natin ma-enjoy yung kasalanan, mga kapatid. Huwag tayong manatili dyan. Unang-una tayo ay mga born-again believer, tayo ay mga taga-kingdom ng Panginoon. Tayo ay nagkakamali pa rin. Aminin na po natin sa ating sarili na tayo nagkakamali. Yun po yung sinabi sa 1 John chapter 1, verse 8-9. Sabi dito, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive and cleanse us from all unrighteousness. Sinasabi po rito kasi maraming mga isip ang mga tao na minsan na parang they just ignore na sila ay nagkakasala. So dinideceive daw natin ang ating mga sarili kung tayo ay hindi nagkakasala. Lahat tayo nagkakamali. Hindi natin pwedeng sabihin hindi tayo nagkamali. Hindi man yan adultery, hindi man yan immorality, hindi man pagda-drug lord yan, but ang daming bagay na kung saan tayo ay nagkakasala pa rin. Maaaring pride yan, maraming kayabangan po yan, maraming pagmamata sa ibang tao, ang daming ibang klaseng kasalanan po yan. That's why we need to have a spiritual sanitation. Okay? Si David po, nagsabi niya yan sa Psalms 51 verse 10, sabi niya, Panginoon Ama, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Sabi niya, Lord, create in me a clean heart, O God. Alam niya naman po ang storya ni David, ang daming sabit, ang daming pangit na nagawa po ni Haring David. So you need to have a spiritual sanitation. I-check mo yung sarili. Mga kapatid, hindi lang nga spiritual sanitation no? Kasama rin yan. Although ito spiritual din. Yung mga nasa mga laptop, mga itago, i-surrender nyo na yan. Yung mga nakatago sa cellphone, i-sanitize nyo na yan. No? Yung mga kung ano yung mga secret nyo dyan, i-sanitize nyo na yan, mga kapatid. Maniwala pa kayo, mas matindi pa po yan sa physical pandemic. Maniwala pa kayo. Mas matindi pa yan sa Delta virus. Dahil yung Delta, ang kinakain lang yan, physical. Pero yung mga bagay na yan, kinakain ka yan spiritually. Hindi mo napapansin. Kaya nawawala na yung gana mo sa paglilingkod. Nawawala na yung excitement mo. Kasi there are things in your life, sin, mga hidden sin, that we need to be sanitized by the power of confession and of course, by the power of the Holy Spirit. At dito po sa spiritual pandemic, maraming nanghihina ngayon. Yung mga
spiritual immune system, nanghihina na. Okay, kaya ito yun, number 2. Sa spiritual pandemic, strengthening your spiritual immune system. Number 2 point. Kailangan palakasin mo yung immune system ng spiritual life mo, nanghihina na. Napansin mo, ito, balik-balikan na naman po natin ito, mga kapatid, mga ka-CLGF. Nako, huwag niyo pong baliwalain ito. Bigyan po natin ito ng halaga. Ito dapat talaga ulit-ulitin ito. Hindi ka mabubuhay, mga kapatid. Kung ikaw ay physically, if you want to have a physically fit life, ano ba? Lalo na ngayon, pag may virus, kailangan daw mga masustansyang pagkain ang kinakain natin. Eat healthy foods because it helps to boost your immune system. Ganun din sa spiritual life. You need to have a spiritual food. Yan po yung Bible. Yan po yung salita ng Panginoon. Mga kapatid, mamamatay ang spiritual life mo. Pag hindi ka nagbasa, wag po tayong dumipende doon sa Sunday. Hindi ubra yun. Wag po tayong dumipende doon sa soaking night lang. Hindi po, it is not enough. Nakakatulong po yan. Wag po tayong dumipende doon sa Life Connect lang, nagpipreach, nakikinig lang tayo. Pastor, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. And ganyan po tayo, ang hilig natin sa hearing and hearing. Pero sinabi rin ng Bible, mag-read din tayo, hindi lang tayo puro hearing. Unang-una, pag nakinig ka doon sa maganda lang magsalita, pero laso na pala, mayayari ka talaga. Kaya mga kapatid, para lumakas sa inyong spiritual life, kailangan nyo ng spiritual food. Kailangan mismo kayo nagbubukas ng Bible, binabasa nyo ito, inuunawa nyo ito, at pag meron kayong katanungan na hindi nyo naiintindihan, pwede nyo kaming i-message. Ano ba ibig sabihin itong verse na ito? So, you are welcome. Basta usapang pangkaharian, usapang salitaan ng Diyos. Naku po, available kami. Mga kapatid, you need to have a spiritual food. Mga kapatid, spiritual pandemic, mas nakakatakot yan, I'm telling you. Okay? Mamamatay ka sa virus. Pero mas nakakamatay yung talagang, yung spiritual life mo, nanghihina. Kaya nga, tignan niyo po, merong isang tao sa Bible, ha? Iniwan na ng pamilya, iniwan na ng mga anak, iniwan na ng mga kaibigan, nawalan ng bahay. Matinding sakuna nangyari sa kanya. Matinding sakit pa nangyari po sa kanya, pero hindi matibag. Sabi niya, kahit kailan hindi ako bibitiw sa Diyos. Bakit? Alam niyo, isa sa mga sekreto nitong tao nito, at ito po ay si Job. Isa sa mga sekreto ni Job, hindi umaalis sa salita ng Diyos eh. Ang lakas ng spiritual life eh. Yung physical, warak-warak na oh. Pero yung spiritual, ang lakas. Tignan niyo po ang sabi ni Job. Job 23:12, I have not departed from the commandment of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my portion of food. Ayan. Nakafocus siya sa spiritual eh, hindi sa physical. Kaya kung susumahin mo, ano mas nakakatakot? Yung spiritual pandemic o yung physical pandemic na nangyari? Mas nakakatakot yung spiritual pandemic. Sa totoo lang mga kapatid, kung ikaw ay spiritual mag-isip, mas kakabahan kayo pag nanghihina ng spiritual life mo eh. Diba? Ano mo ngayon? Ang lakas ng katawan mo. Grabe, mala Samson ka naman. Mala Samson ka nga. Grabe, sabihin mo na, the strongest person. Pero yung spiritual life mo naman nanghihina. Unang-una, pag namatay ka, yung physical na katawan mo, magiging alikabok eh. Yung spirit ang kailangan. Dapat natin pahalagahan, mga kapatid. Bigyan po natin ng halaga to spiritual pandemic bago pa nagkaroon ng physical pandemic. Ito spiritual pandemic, laganap na po ito. Wala pang mga Delta, wala pang mga COVID, laganap na po ang spiritual pandemic na hindi natin napapansin, pinapatay mga apoy natin. Wala na spiritually, hindi na tayo ganado, wala na tayong gana magmanalangin, wala na tayong gana mag-Great Commission, wala na tayong gana mag-share ng gospel, na wala na lahat. Kasi nga, spiritually fit, may spiritually may sakit eh. Ikaw nga pag may physical sickness ka, hindi ka rin makagawa, hindi ka rin makakilos ng maayos. Hindi mo magawa yung gusto mo. Di ba lahat na may mga problem, physically, ganun din. Ano sabi ni Jeremiah? Hindi lang si Job nagsabi niya, pati si Jeremiah. Sabi ni Jeremiah, your words were found and I ate them. Grabe. And your words became to me a joy and delight of my heart. For I am called by your name, O Lord God of hosts. Sabi niya, your words were found and I ate them. And your words became to me a joy and delight. Yung salita daw ng Diyos, grabe, ang lakas ng impact sa kanya, no? Nagbibigay daw ng ligaya sa kanya. Samantalang sa mga tao ngayon, iniiwasan yung Bible, yung paggising, hindi napapansin yung salita ng Panginoon, hindi na nagiging joy, nagiging obligasyon.
That's why my prayer as a pastor that all of us, we will encounter the presence of God. Talaga mag-manifest ang presence ng Panginoon. Yung talaga magkaroon tayo ng experience na matindi sa Holy Spirit because once you encounter the power of the Holy Spirit, yung pagbabasa ng Bible, it will become natural. Ang hirap talaga pag hindi kumilos ang Holy Spirit. That's why that is my prayer for you, all of you later on. So you need, if you want your spiritual immune system na talagang lumakas ito, you need spiritual food. Ganon din sa physical life, hindi ka lang pagkain, kundi may exercise din. Grabe, nagbibigay. Malaking tulong sa pandemic yan. Sabi ng mga doktor, wag lang healthy food, you need to exercise. Same thing in your spiritual life. You need to have a spiritual exercise. Exercise mo. Yung spiritual life, hindi puro physical. Ito kita niyo po, galing to sa spiritual book, Bible. Galing na mismo sa Bible ito. Sa Bible na mismo nagsabi, ako po nag-exercise ako. Kasi po, yan ang aking maintenance. Ayoko uminom ng gamot pang high blood as much as possible. Ayoko uminom ng mga gamot muna. Kaya I'm trying my best to be physically fit. Of course, hindi naman natin pinababayaan yung ating spiritual life. Every morning, nagpe-pray pa din. Hindi pwedeng mawala yan. Hindi po ako mabubuhay na hindi nananalangin pag-isip. The moment I open my eyes, talagang si Lord na agad ang kinakausap ko at nagbabasa na ako ng mga kanyang mga salita upang magbigay ito preparation sa aking buhay. And then, yung physical life ko naman, aasikasuhin ko na yan in the afternoon. Okay? Siyempre, mahirap naman yung ma-high blood ka, ma-stroke ka, hindi ka na makakapag-preach, hindi na ka makakapunta dito. Alam mo yun, yung physically fit, hindi ka makakasabi Luna, 3 floor to paano maakitin to kung hindi ka physically fit? That's why, parehong mahalaga yan. Pero mas mahalaga, yung spiritually fit ka at spiritually, na-access my spiritual life mo. Tingnan niyo po ito, sabi sa 1 Timothy 4:8, mga kapatid, for physical training is some of value, but godliness, ito po yung spiritual training. Yung godliness ay spiritual training daw po yan. Okay, ano ba yung godliness? Yung umiiwas ka sa mga ayaw ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin niya. Yung mga patungkol, yung mga gusto lang ni Lord, dapat ang trip mo. Okay, pag hindi trip ni Lord, dapat hindi mo rin trip. Yun ang ibig sabihin ng spiritual exercise. Ay, tama, spiritual exercise. Sabi rito, but godliness, spiritual training is of value in everything and in every way, since it holds promise for the present life and for the life to come. Ganun pala katindi. Kasi yung physical training, okay, kung tutuusin, hanggang dito lang yan sa present life. But yung spiritual training, hindi lang sa present life, but for also dun sa life to come. Ganun pala katindi. Pag ini-exercise mo, yung talagang magpipigil ka sa sarili. So, alam niyo po ang context nito kasi 1 Timothy 4:8 na ito. Training for godliness and training para sa mga false teachers. Yan po ang context po niyan. So talagang maraming bagay sa mundo na pwede maka-apekto sa ating relationship. You need to train yourself. You need to have self-control upang magawa mo kalooban ng Diyos. But at the same time, ang usapan po dito ay yung mga spiritual junk food. Ito po yung mga false teaching na lumalabas. At katulad po ngayon sa panahon ng pandemic, ang daming mga false teaching. Yung mga tinatawag natin mga abuse grace, yung mga radical grace na kung saan basta may grace, gawin mo lahat ng kalokohan, tuloy-tuloy lang. Yan po yung tinatawag natin mga abuse grace. Ina-abuse yung grace, perverted grace, yung binabaliktad yung grace Hindi naiintindihan yung grace. Ang grace po, tinutulungan tayo yan para magawa yung godliness. Matrain tayo. Yan ang gribiya. Yan ang tamang teaching. Hindi ka tinitrain para gumawa ng kalokohan, but tinitrain ka para ikaw ay humiwalay, para ikaw ay imbis na maging worldly, maging holy ka. Alam niyo po, pag ikaw ay taga-kaharian, dapat ikaw ay holy. Holy is not perfection. Ito po ay set apart. Sinet apart ka from worldly life to holy life, to kingdom life. Yan po ang ibig sabihin niyan. At ang concern ni Paul dito, in-instructan niya si Timothy, mag-ingat kayo sa mga junk foods, yung mga spiritual food na hindi naman healthy. Naku, ang dami na ngayon sa internet niyan. Naku, ang gagaling pa naman. Siyempre po, mga kapatid, pag hindi ka masyado familiar sa Word of God, makukuha ka agad. Kasi ang gagaling mag-English Yun po grabe yung talagang mga grammar nila, perfect talaga. Pero dinideceive ka na pala. Merong isang malupit na preacher ngayon na hindi ko na lang siyempre sasabihin ng pangalan, na pero very famous, nagsasalita rin sa radyo. Sabi niya, tapos na raw ang rapture. Biro niyo po yun. Tapos na raw ang rapture, nung unang dating ni Jesus, yun na daw ang second coming. At yung sa Matthew 24:14 na sinabi ron, and this gospel of the kingdom
shall be preached and the end will come. Di ba? Sa kanya, hindi future yon. The end will come, the end of religious system during that time. Ang layo. Kasi yung Matthew 24, Matthew 25, eschatology book yan. It refers to the future. Meron maiiwan, meron kukunin, at judgment day. So, paano yan naging, doon pa lang, grabe naman, doon pa lang, kitang-kita na natin yung future and direction ng context ng Matthew 24, 25. Samantala, itong preacher na ito, ang talino pa naman, ang galing pa naman. Ang sinasabi niya, mali daw yun. Yan ay mga spiritually junk. Tandaan niyo po to. Any spiritual food na walang truth, it will not make our spiritual healthy. Any spiritual food, kahit masarap pa pakinggan yan, listen to me, church. Kahit masarap pa pakinggan yan, pag yan ay taliwas, yan ay perverted, yan ay tinwist at pinilit, mga kapatid, it will not, talagang hindi magbibigay ng, ng kalakasan sa ating spiritual life. Okay? Kaya, ganyan po katindihan. Parang, alam niyo po, yung mga teaching, mga preaching ngayon na masarap pakinggan pero walang katotohanan, parang ganito yan eh. Para kang kumain ng repolyo na plastic. Ganun po. Kasi hindi naman totoo eh. Pero yung truth sa physical, para kang kumain ng repolyo na galing sa Baguio. Talaga may benefit sa iyan. Pero yung isa, wala yun. Kahit na English pa sinabi nun, pag kinain ng spiritual life mo yan, yung plastic na yun, ganun ka rin, hypocrisy labas mo, magiging plastic ka rin. Bakit? Walang truth yung pinrich eh. Tapos ikaw naman kain ka ng kain. Kaya hindi ka yung spiritual exercise mo, spiritual training mo, pumapalpak. Kasi yung mga teaching na mga masasarap lang pakinggan, di ba, alam nyo na, grabe ngayon, lalo na ngayon, mag-iingat po tayo, mga ka-CLGF, dahil walang building ngayon, walang mga physical gathering, kaya patindihan ng video, palupitan ng mga presentation, palupitan ng mga branding, ng mga pastor, patindihan. Siyempre, pag tayo naman nanood, doon tayo mas malinaw yung video nun mas matindi English nun Pero, hindi wala naman sa truth, yun ang delikado. Doon na ako sa medyo malabo video, at hindi ganun kaganda audio, tama naman yung pagkain. Sige, mamili ka. Kumain ka sa 5-star hotel, pero lason, o kumain ka sa turo-turo, pero healthy. Parang ganun lang yan eh. That's why, mga kapatid, siyempre iba rin naman yung maganda yung video, maganda yung audio, tapos maganda pa yung pagkain. Only in CLGF. Only in CLGF. Kasi po dito, hindi tayo nagbubulahan po dito. Sa totoo lang, takot po kami dito magturo ng alanganin. Nag-uusap kami mga pastor po dito, hindi basta kami tira ng tira lang po dito. Kasi po, pag kami nag-release ng mga word of God sa inyo, dapat may epekto po sa inyong mga buhay. Mga junk food, spiritual food, ang dami sa internet niyan. Okay, yung mga katuruan na pwede na mag-asawa ang babae sa babae, lalaki sa lalaki, at pwede na yung iwan mo yung asawa mo, magsama kayo, may grace ang Panginoon. Mga maling teaching po yan. Wala po sa katotohanan yan. Mga kapatid, we need to be exercised. We need to exercise self-control, doing the will of God, godliness. Amen. Yes to godliness, no to worldliness. Ganon. We need to have, dapat tayo, yes to godliness and no to worldliness. Yan. Natitrain mo yung spiritual life mo. Di ba? Ganon po yan. Parang gym lang yan. Iingat ka sa mga kinakain mo. No to crispy pata and yes to salad and to grilled chicken. Ganon yun. Sa physical, sa spiritual, ganon din. Sabi mo sa katabi mo, umayos-ayos ka. Okay? Tinan niyo po ito. 2 Peter 1-5. Okay? It speaks about, to give you the context, yan na, tinitindihan, ni Pastor Frank, nag-i-English, to give you the context of the 2 Peter chapter 1, verse 5, to give the context. Ang context po nito is about integrity in being faithful to God. Yan po ang context niyan. Yan, yung magiging masunurin natin at pagiging faithful kay God, even though wala nakakakita, ginagawa natin yung gusto niya. Diba? Ang mga tao kasi ngayon, ginagawa lang yung gusto ng Diyos pag may nakikita. Ang pagiging faithful kay God, na kahit wala ka sa life group, kahit wala ka sa Sunday service, but you are doing what God wants, that is exercising your spiritual life. Yun po ibig sabihin po nito. Yun po ang context po nito. Okay? We need to develop our self-control to lead to a holy life. Okay? Yun po yan. 2 Peter, of course, isang verse lang. Kasi para makita nyo. Pero at least binigyan ko kayo ng context
sa 2 Peter. Pag sinabi pong context, mga kapatid, yung pag nagbasa ka ng isang verse, dapat kunin mo yung buong storya bago sinabi yun at yung mga sumunod upang maunawaan mo kung bakit sinabi yun. Yun po ang konteksto na tinatawag natin. Okay, sabi po dito sa verse 5, "For this very reason, applying your diligence to the divine promises, make every effort in exercising your faith to develop moral excellence." Hallelujah. Buhay ito. And in moral excellence, knowledge, insight, and understanding. Okay? Ang ganda ng sinabi, no? Make every effort. Dapat may effort ka. Yeah, Pastor Frank, akala ko ba namatay na si Jesus? Para wala tayong effort. Sa salvation, yes. But dito sa buhay po natin, may gera pa rin. Okay, may gera pa rin. That's why we need to make an effort. Alam nga naman may gera ka, tapos wala kang effort. Saan ka naman nakikita ng gera? Na pitik-pitik ka lang, di ba? The war is really happening spiritually. So that's why, mga kapatid, kailangan ma-exercise natin. Okay, yung ating pagiging tapat sa Diyos. At yung mga pangako ng Panginoon, talagang pagsumikapan natin na talagang, panghawakan po natin. You need to strengthen your spiritual immune system. Spiritual pandemic number 3, you need spiritual vaccine. Yan ang matindi, mga kapatid. Kailangan mong panlaban sa mga spiritual virus. We need spiritual vaccines against spiritual viruses that the enemy attacks us. Alam niyo po, panay research ko, mga kapatid, minamahal mga katigas CLJF. Panay ang research ko sa mga virus. Sabi sa TV Patrol, mga minamahal, ni Julius Baba, kausap niya, sabi niya nung doktora, bukod sa vaccine, magpasalamat tayo dahil meron tayong antibodies. At meron pa siyang sinabi, bukod sa antibodies, yung antibodies pala, sa labas lang yan ng ating ewan ko. Tama to Siyempre hindi ako doktor. Ayon lang sa pakikinig ko to. Sabi niya, sa labas daw yan ng ating mga cells Parang gano'n, sabi niya. Pero bukod sa antibodies, meron pa tayong mga sundalo sa loob. Sabi ng doktor, na panlaban. Bukod sa antibodies natin, meron pa tayong panlaban. Ang galing ng Diyos May panlaban pa sa loob para labanan, i-combat lahat ng mga masasamang mga virus na po na yan. Sa spiritual, ganun din. Ang dami nating atake, ang dami umaatake sa atin, dapat may pang-combat tayo, dapat may panglaban tayo. Hindi pa pwedeng tanggap tayo kay Satan. Pag sinabi ni Satan, buksan mo si Pornhub, yes, Satan. Hindi pa pwedeng pag sinabi ni Satan, maggalit ka sa tao, yes, Satan. Hindi pa pwedeng ganun. Pag sinabi na naman ni Satanas na talagang yung kingdom na yan ay hindi kay Jesus, talaga ba, Satan? Ganun tayo. Bilis natin maniwala kay Satan Kaya kailangan natin mga panlaban dyan, mga spiritual vaccination. Kailangan natin panlaban dyan. Kita niyo po ito. Ephesians chapter 6 verse 10. Last of all, sabi ni Paul, I want to remind you that your strength must come from the Lord's mighty power within you. Holy Spirit po yan. Okay, sabi niya, kailangan nyo ang kapangyarihan ng Diyos mula sa kanyang kapangyarihan sa inyong mga kalooban. At ito yung mga antibodies. Ito yung spiritual warfare natin. In every battle, ito yung kailangan mo. Faith, okay, around your shield, for it is able to distinguish the blazing arrows coming at you from the evil one. Ito yung evil one, spiritual virus yan, yung mga yan. Okay? Mas matindi ba sa Delta yan? Kasi bakit po? Sila rin ang gumagamit ng Delta Ito na. Embrace the power of salvation. Yan yung mga weapon mo. Helmet to protect your thoughts from lies. Okay? And the mighty razor sharp, the word of God. Panlaban mo yan. Yung mga spiritual vaccine natin yan. Spoken word of God. Pray passionately. Dapat nananalangin kayo, mga kapatid. Ngayon, ECQ. Ewan ko na lang kung di pa kayo manalangin. Alam niyo, minsan inaalaw din ni Lord talaga ng ECQ nito Para masolo tayo Kasi ang gusto natin gumala. Gusto natin magliwaliw lagi. Gusto natin i-enjoy yung mga binigay ng Diyos. Gusto natin i-enjoy yung mga blessing. Pero ayaw naman natin i-enjoy yung nagbibigay ng blessing. Ayan ang problema ng maraming tao. Gusto pumunta sa Mars, pumunta sa Pluto. Lahat na lang ng lugar gustong puntahan. Sige, walang masama dyan. Pero make sure, puntahan mo ang presensya ng Panginoon. Kasi questionable yan. Kung nag-i-enjoy ko sa beach ng 30 minutes, pero hindi ka nag-i-enjoy kay God ng 5 minutes, may problema. Napatahimik ako, no? But pag ako tumahimik, ibig sabihin, dapat magising ka na. Oo, ikaw ang kausap ko, kapatid. Kung mas na-enjoy mo yung mga physical at hindi mo na-enjoy yung spiritual, there's something wrong. Dapat ma-alarm ka.
dapat maalarma tayo. Kasi may problema na tayo spiritually. Kung hindi na tayo excited sa mga things of God, kung hindi na tayo excited sa soaking, hindi na tayo excited sa Life Connect, hindi na tayo excited sa online service, kasi sabi, hindi naman physical service yun. But still, mga kapatid, even though this is not a physical service, I'm telling you, okay, dapat hindi maging hadlang. Hindi ito sapilitan. That's why ang prayer ko mamaya, talagang kumilos ang Panginoon po sa inyong mga buhay. So, kailangan niyo po itong mga panlaban na ito. Sabi nito, pray passionately in the Spirit as you constantly intercede with every form of prayer at all times. Pray the blessings of God upon all His believers. These are the spiritual antibodies. Mga panlaban po natin yan. Belt of truth, Word of God, hallelujah, helmet of salvation. Pag sinabing helmet of salvation, hindi ka na pwede i-accuse ng demonyo na ma-impyerno ka. Bukas, pag nagkasala ka, may-impyerno ka, dapat secured ka. Okay? Pero yun pa rin. Kahit na alam mo, secured ka na, make every effort pa rin to live a holy life sa ating Panginoon. You need, mga kapatid, spiritual vaccine. And number 4, you need to have a spiritual oxygen. Sino po naniniwala, oxygen is so important, lalo na sa panahon na ito. Okay? At dahil sa pandemic na ito, dito ko nalaman na meron pala oximeter na tinatawag. Di ko na alam na may mga oximeter. Dapat may spiritually oximeter din tayo eh. Paano mo malalaman yun? Pag mahina na yung ano mo, spiritual life, spiritual oxygen mo. Through prayer, let the Holy Spirit tells you kung ano yung kung bakit nanghihina ka na. Mga kapatid, sa spiritual ganun din. Alam niyo po, sa physical, pag wala kang oxygen, konting lakad lang, hapong-hapo kayo, di ba? Yung mga may COVID, balita ko dun sa mga may COVID na kulang sa oxygen, konting lakad lang daw. Hirap na sila eh. Ganun katindi. Sa spiritual, pag hindi ka sumasang-ayon at hindi ka laging dumidepende sa Espiritu ng Panginoon, spiritually speaking, naghihingalo ka na rin, hindi mo lang alam. Dapat inaalam natin yan. Mga kapatid, this is a serious matter, ha? Spiritual pandemic is more worse than a physical pandemic. I'm telling you, mga kapatid. Okay? Alam niyo yung mga may physical lack of oxygen, lumakad lang sa hagdan, hindi na makapunta. First floor, hindi nakakayanin. Hingal na eh. Same thing sa spiritual life. Hindi ka maka-level up. Hindi ka mataas-taas, hindi ka makalipad. Pag ikaw mahina spiritually, paano ka lilipad katulad ng agila? Eh sabi ng Bible, dapat we will soar like an eagle. Pag wala oxygen, paano ka lilipad? O di parang pag wala kang spiritual oxygen, mga kapatid, maniwala ka, imbis na makalipad ka, andun ka lang sa sampayan, hindi ka makalipad-lipad, gaganon-ganon, para kang manok, gaganon-ganon ka lang, hindi ka makalipad. Spiritually, down ka eh. That's why you need the power of the Holy Spirit. You need spiritual oxygen. Kasi hindi ka mabubuhay. Sa spiritual, ganun din. Hindi ka makakapag-level up. Hindi ka makatakbo. Ang bagal ng takbo mo. Di ba yung mga walang oxygen physically? Hindi makakatakbo yan. Konting ano lang eh. Pero pag ikaw ay may oxygen, physically fit ka, grabe, kahit naggaano kabilis ang takbo mo yan. Sa spiritual life, di ka makatakbo. Kasi lack of oxygen. Lack of spiritual oxygen eh. 1-to-1 lang, hindi mo magawa eh. Kasi walang oxygen, walang drive, walang init, wala lahat. Wala Holy Spirit eh. Mag-share lang ng gospel, hindi mo magawa. Bakit? Hirap na hirap ka eh. Spiritually, you are not fit. Kaya si Jesus, kahit binigyan niya ng revelation ng kingdom yung mga disciple niya, di ba yung mga kasama ni Jesus? To you has been given the secret of the kingdom. Pero binili na ni Jesus. But wait, yun ang malupit eh. May kingdom revelation na, pero may instruction si Jesus, but wait. Pag si Jesus nagsalita ng but wait, dapat maalarma ka. Sabi ni Jesus sa Acts, di ba, but wait, hintayin niyong mabigyan muna kayo ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Diba? Kaya no wonder, minsan may revelation ka na ng kingdom, hinang-hina ka pa rin, kasi spiritually, you are not filled with the Holy Spirit. That's why Jesus mentioned spiritual oxygen, hiningahan ng Diyos sa mga disciple. John 20:22. Bago umalis si Jesus, sabi niya ni Jesus, and He had said this, He breathed on the disciples and said, receive the Holy Spirit. Ganyan po katindi, mga kapatid. John 20 yan. Pag inatras mo yan,
Nagbigay pa ng emphasis si Jesus muli sa John chapter 6, verse 63. Sabi ni Jesus, the Spirit is the one who gives life. Human strength can do nothing. O, ito sasabihin ko sa inyo mga kapatid, spiritual pandemic tayo. Kahit na physically fit ka, hindi ka magsusurvive spiritually sa mundong ito. Pag dumating ang tsunami, pag dumating ang problema, pag dumating ang dagok, pag dumating na naman yung pamilya, nagkagulo-gulo, pag dumating yung karamdaman, tandaan niyo po, ang makakasurvive lang sa mga area na ito, yung mga spiritually fit. Same thing sa physical. Pag ikaw physically fit, dumating man lahat yan, pag mataas ang immune system mo, may panlaban ka. Sa spiritual, ganun din. Paano mo i-handle yung problema? Paano mo handlein yung pamilya mo? Paano mo handlein lahat yan, mga minamahal? Kung spiritually fit ka, that's why make every effort to be serious in your spiritual life. Mga kapatid, alam niyo po, lahat na ng mga titinding spiritual food, nire-release na namin dito sa CLGF. Sa tingin ko, wala na kaming ibabatong mas matindi pa. Because lahat ng spiritual food, ng mga supplement na ibato na po namin malulupit na revelation, andi dito na. But make every effort. Kahit ano pong effort namin mga pastor, if you will not make an effort for you to grow, growth is not based on your pastor. Growth is based on your willingness, Lord. Gusto ko lumago. Kailangan mo ng decision. Kailangan mo it's like an athlete. Kailangan tumakbo ka. Di ba? Kaya nga sa Word of God, our life is like an athlete. We are competing. Hindi pwedeng si Pastor Frank yung labanan sa, alam mo yun, yung labanan sa marathon. Tapos, ako na tatakbo para sa'yo. Hindi. Ikaw yan eh. Contest mo yan. Hindi pwedeng si Pastor Edmond ang tumakbo para sa'yo. Yung tipong Edmond Calma o Edmond Calma, physically fit yan eh. Siya yung tatakbo para sa'yo pero pangalan iba, hindi Edmond Calma. Hindi pwedeng ganun eh. Alam mo yun, yung Jade Pagaw, yung tumatakbo, pero iba yung pangalan na nakalagay doon para lang sabihin na tinutulungan ako. Hindi pwede. Andi dito kami para tumulong sa inyo. We are doing our best by the grace of God, but you need to make an effort. You need to make a decision for you to pray in the morning. You need to make a decision for you to read the Bible. You need to make every effort na talagang, Panginoon, kailangan kita. Hindi pwede manatili akong ganito spiritually dry, spiritually down, spiritually I'm not fit. Hindi pwede. Sinabi na ng Bible, okay yung exercise physically, okay yan, lahat maging healthy. But we need to be spiritually healthy, lalo na ngayon sa spiritual pandemic na nangyayari. Hindi ka lang aware kasi nga spiritual eh. Sa physical, yes, you are aware kasi may mga datos. Pag nanood ka sa news, may mga reports. Pero sa spiritual, wala kasi nagre-report eh. Pero kung meron ngayon, sa totoo lang kung may spiritual report ngayon, kung ako magre-report, sa tingin ko lang of course, ano lang ito, kumbaga, tawag nito, tinatansya ko lang. Siguro kung sa Philippine case ngayon, kunyari, let's say, our latest case for COVID-19 as of August 1 is 1.5 million, kunyari. Yan ang cases. Pero spiritual cases, sa spiritual, lagpas 1.5. Baka 80% ng buong Pilipinas dumadaan sa spiritual pandemic. I'm telling you mga kapatid, sa panahon ngayon, physical pandemic, baka naapektuhan tayo, let's say 40 or 30%. Tansya ko lang yan, hindi ko alam yan. But spiritually pandemic, patingin ko, more than that. Baka 80 to 90. Dahil sa religious spirit, sa kapangyarihan ng kadiliman, yung pambubulag ng demonyo, yung mga teaching sa internet ng mga kung sino-sino mga pinakikinggan natin, na pinaniniwalaan natin, ang dami. Spiritually, hindi tayo fit. Because you are listening to the lies of the enemy. Because you are not serious in your walk with God. And this is the solution. Itong mga sinasabi ko, no? Ang ganda lang ng title eh. Actually, dito sa CLGF, mga title namin, mga palamuti lang yan. Ika nga ni Pastor Edmond. Galing kay Pastor Edmond yan. Pag nagsisharing kami yan eh. Pag nagme-mission. Sabi ko, ngayon, pagandahan ng title. Okay? Ang nagpapa-attract na yung title. Nawawala na yung Word of God. But of course, hindi naman kami pwedeng hindi sumabay sa mga nangyayari, mga pagandahan ng title, catchy-catchy.
No, kasi siyempre, yung spiritual understanding ng maraming tao, hindi naman ganun katulad namin. Unlike nung 70s and 80s, wala naman mga title. Isa lang ang title. Pag nagpe-preach ang mga pastor ng araw, isa lang. Ano yun? Let us open our Bibles. Grabe, yun lang ang title, oh. And then, simple lang. Let us open our Bibles. Babasahin yung Bible. Experience niya dun sa Bible. Application sa Bible. At yung resulta ng Bible. Yun lang. May nangyayari. Ngayon, lahat na matitinding title, ginawa na. Mga malulupit and the Star Wars of the new invaders in the gospel. Lahat na matitinding mga title, nirelease na natin. Wala pa rin effect sa mga tao. Pansinin nyo, samantalang no 70s, 80s, Manila paper lang, walang mga video-video, walang mga multimedia, pero mga tao, grabe, excited sa Panginoon. Believe me, yan ang nasaksihan ko ng bata ko. Nagsiservice kami sa lupa, tent, walang aircon, mga tao, umpisa ka lang, umiiyak na. Ngayon, grabe. Nasa internet na yung service. Habang nagsiservice, nakahiga ka pa, ngumunguya ka pa ng pagkain. Nagsiservice yan, at sarap ng service. Biro mo, relax ka na nga, hindi ka pa maging seryoso. Samantalang nung araw, babiyahe yung mga tao, naglalakad, lalo na sa bundok. Pag pumunta kayo sa bundok, yung mga tao sa probinsya dyan, pagdating sa church, no? Kasi nagmi-mission ako eh. Pagdating sa church, grabe, iyakan nila kasi nakapunta sila sa church, magsasamba sila. They value the work of God. They value yung service. They really value. Umiiyak sila. Samantala ngayon, nagmamakaawa na yung mga pastor, nagmamakaawa na yung mga worship leader. Mga kapatid, parang nyo na pong awa, sabayin nyo kamay kamanta. Lahat na ginagawa, walang epekto. There is problem, spiritual pandemic. We need to wake up. Brothers and sisters, we need to wake up. Pag oras na ng gawain, be excited. Pag oras na ng soaking night, priority, ituro nyo na sa mga anak nyo, ngayon pa lang na pahalagahan natin ang spiritual life natin. Kasi masyado tayo nakafocus doon sa physical. Kaya nga si Jesus, when He came here on earth, sinif niya yung focus sa physical, papuntang spiritual. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayo mag-abala sa inyo mga kakainin, mga dadamitin, mga physical. But seek ye first the kingdom of God, spiritual. Doon siya, nung nagpakain siya ng 5,000 tao, sabi ni Jesus, pinakain niya 5,000, hindi madamo si Jesus. Pero after nun, sabi ni Jesus, there is more important than the bread that you eat. And then sabi ni Jesus, I am the true bread of heaven. Sinip niya sa spiritual. Mga kapatid, it is time for us to shift on spiritual matters rather than physical matters. Mas pahalaga natin mga spiritual. Kaya kailangan mo ng number 5. This is the last. Sa COVID, pag may sakit ka, you need a physical doctor. Sa spiritual, you need a spiritual doctor. And this is the last. Pag wala kang doktor sa physical, may kalalagyan ka. Sa spiritual, wala din. And the only one doctor in the Bible is none other than our Lord Jesus Christ. It's not, hindi yung mga religious leaders, hindi yung mga names na narinig nyo sa TV. Meron na namang isang pastor ngayon na sarap pikutin yung tenga. Kailangan nyo rin pumirma. Ano yun, Pastor Edmond? Kailangan pumirma. Kailangan nyo rin mag-register sa August, sa December. Kailangan nyo rin mag-register sa December or else hindi kayo maliligtas. Ito, ang sarap tuktukan eh. Junk, spiritually junk. Walang ibang paraan sa buhay natin kundi si Jesus Christ. Hindi si SP, hindi si pastor, kung sino mang pastor, walang kakayanan lahat. Isa lang ang pinakatiwalaan ng Diyos sa lupa na maging spiritual doctor for all our sins, for all our mistakes, sa lahat ng kapalpakan natin. Isa lang ang spiritual doctor, and that is our Lord Jesus Christ. He is the legit doctor that will help us on our struggles doon sa yung mga spiritual junk, doon sa mga binasa ko kanina, katulad ng mga hidden sin po natin, mga kapatid, na mga talagang alam natin na nag-i-struggle po tayo dyan, na kailangan natin ng spiritual sanitation. Lahat po niyan, susi dyan, Jesus Christ. Jesus will help us. Just acknowledge na meron kang spiritual sickness. Ang problema kasi, pag hindi mo in-acknowledge na meron kang spiritual sickness, He will not be your true doctor. Siya na mismo nagsabi, kung feeling mo, hindi mo kailangan ng spiritual doctor, hindi kita pipilitin. Yun ang sinabi ni Jesus dito sa Mark chapter 2. This is our last verse. Jesus heard them and answered,
Healthy people, yun. These healthy people, they thought that they are healthy people. Kasi masyado silang nakatingin sa kabaitan nila, pero may mga palpak din. Yung hindi sila aware na meron silang problem. Sabi ni Jesus, healthy people don't need a doctor, but sick people do. I didn't come to invite good people to be my followers. I came to invite sinners. That's why kung feeling mo, hindi ka nagkakamali. Gaya na sinabi ko kanina sa 1 John, niloloko mo sarili mo kung feeling mo, hindi ka nagkakamali. You need spiritual confession. You need to come to God. Ito yung moment na lumalapit tayo sa Diyos. At pwede ba, mga ka-CLGF, pag Sunday naman po, talagang maging excited po tayo because you are encountering our Father in heaven through the Holy Spirit. That's why kung feeling mo, biktima ka ngayon ng spiritual pandemic, this is the right time. This is the best time to come to the best doctor, and that is our Lord Jesus Christ. And as a pastor, ayoko makita na ang mga kasama natin dito sa CLGF ay merong mga spiritual pandemic na pinagdadaanan. Ang church ay hindi para sa mga perfect. Ang church ay sa mga may sakit spiritually. Kung ikaw ay victim ng spiritual pandemic, at alam mo sa sarili mo na spiritually, wala ako eh. Spiritual life ko, wala, durog eh. Spiritual life ko, wala, kain eh. Wala na akong gana mag-pray, wala na akong gana mag-share ng gospel. Mga kapatid, lahat po sa CLGF, well-provided po. Dito po sa ating church, well-provided ang pangangailangan ng lahat ng tao. Bakit? May gospel of the kingdom, may power of the Holy Spirit, mayroon tayong relationship sa Father, na life connect ka na, may life group ka pa. Tapos, alam mo pang mahal ka ni Jesus. Tapos, may Pastor SP ka pa. Na cute. Hanggang cute lang. Mga kapatid, kumpleto na tayo dito. Meron tayong mga anointed, mga pastors, young pastors. Kumpleto na. Yung gospel, alam na natin. Kailangan na lang natin ay maging seryoso at lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Thank you, Father, O God, today, O Lord, this day, salamat sa araw ng linggo na ito. Father God, actually, ang araw naman patungkol sa iyo, hindi lang every Sunday, but every day is your day, O God. Nagkataon lang na hindi busy mga tao pag Sunday, wala mga trabaho, kaya nagtitipon ang marami tuwing linggo. Father in heaven, those people who are experiencing spiritual pandemic, mas matindi pa to sa physical pandemic, Lord, I pray that they will realize the importance of being spiritually fit in your kingdom. Father, we open our hearts to you. Father God, we open everything to you. We confess everything to you. All our struggles, hidden sins. Father God, mga maling, mga motibo, mga pangit na mga pag-uugali, wrong agenda. Lord, sumasalungat sa gusto mo. Lord, we are opening everything to you. And Father, Jesus, you're the best doctor. We need your healing. Even though this is a live streaming, Lord, but your power, Lord God, still available upang tulungan kami, Panginoon. Darating na naman ang ECQ. Panginoon Diyos, nawa may natutunan kami. Kung hindi kami lumago nung unang ECQ, nawa itong ECQ na ito na darating, Panginoon. Maging way ito. God, you allowed these things, itong mga ECQ na ito, so that we can give all our time to you. So we can have time for you. Because of sobrang busy namin, di namin napapansin, nakafocus kami sa mga physical, internal, sa external, but yung internal namin, which is our spiritual life, Lord, sablay kami dito. Pero Panginoon, bayayaan niyo po ang buong CLGF. Tulungan niyo po ang buong CLGF. Na Lord, na talaga maging aware kami dun sa halaga ng aming mga spiritual life. Father God, salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa biyaya mo. Pinupuri ka namin, Panginoon. At nawa, gamitin mo ang CLGF Church so that many people will discover and will understand your kingdom here on earth. And Holy Spirit, I pray, Lord, those people who have struggles, those people, Lord, na talaga nangihina spiritually, Panginoon, palakasin mo kami. Lord, kung wala kaming gana magbasa na salita mo, Panginoon, tulungan niyo po kami dito sa area na ito.
Panginoon, kung hindi kami sabik sa'yo, Lord, paramdam mo ang iyong pag-ibig muli. Yakapin mo kami muli. At iparealize mo, Panginoon, ikaw lang talaga ang makakasatisfy. Thank you, Father, for lavishing us with your love, and we will love others the same way you love us. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. So have a blessed week, mga kapatid. Don't forget, na-announce na kanina, pero ulitin ko, Soaking Night and Live Connect, and we will have our new series on Sunday. The title of our series ay grabe, tingnan nyo na lang sa Facebook. Para ma-surprise kayo. Ayoko munang sabihin. Okay, gusto kong talagang ma-excite kayo sa series na ito. So, ilalabas yan sa ating Instagram at sa Facebook. So, be excited for our new series. Okay? Talagang sinususpense ko kayo. God bless everyone.